Ako po si Carlo. 3 taong gulang ako noon. Simula nang maulila ako dahil sa aksidente kung saan namatay ang mga magulang ko. Hindi naging madali dahil sa murang edad pa lamang, hindi ko na naranasan magkaroon ng nanay at tatay. Pero kahit ganun, masaya ako dahil marami akong naging kalaro dito sa bahay ampunan. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat nang inampon ako ng isang ginang. "Siya na bang napili mo?" sabi ni Miss Jean. "Oo, siya na nga," sabi naman ng ginang, sabay lumapit sa akin. "Iho, anong pangalan mo?" tanong sa akin ng ginang. Ako po si Carlo. Sabi ko naman sa kanya. "Carlo? Ako nga pala si Gina. Simula ngayon, tatawagin mo na akong Mama Gina." Nagulat ako sa narinig ko, tsaka ko naisip na may aampon na sa akin at magkakaroon na ako ng bagong magulang. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya nayakap ko siya. Umalis kami sa bahay ampunan at nakapagpaalam ng maayos sa aking mga kaibigan at sa mga nag-alaga sa akin doon. Nang makarating kami sa bahay ni Mama Gina, nakita ko ang napakaganda niyang tirahan. Napakadami ding mga pagkain sa lamesa ang nakahanda para sa akin. Binigyan niya din ako ng isang asul na teddy bear. Ang saya-saya ko kasi may nanay na ako ngayon. Bago matapos ang araw, nagpicture kaming dalawa habang hawak ko ang teddy bear na iniregalo niya sa akin. Pero kahit na masaya kami palagi, maraming mga pagkain at marami akong natatanggap na laruan, may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Dahil pagsapit ng gabi, matapos ang 1 linggong pag-ampon sa akin ni Mama Gina, palagi ko siyang naaabutang umiiyak sa kanyang silid. Kung minsan, sisilipin ko siya sa kanyang kwarto at nakikita ko siyang nakatulala sa bintana. Nakakatakot, oo, natatakot ako. Ibang-iba siya sa masayahing Mama Gina na nakikita ko sa tuwing umaga. Kung minsan, habang natutulog, nakikita ko siyang nakatayo sa tapat ng aking higaan, sabay aalis. Okay lang kaya si Mama? Bulong ko sa aking isipan. Masaya kami sa umaga, pero tuwing sasapit ang gabi, naririnig ko na naman ang pag-iyak ni Mama. Isang gabi, lumapit ako sa pintuan upang pagmasdan siya. Nakita ko siyang nakatulala sa bintana, ngunit sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi siya sa bintana nakatingin, kundi sa malaking kabinet, nakatabi ng bintana sa kanyang kwarto. Napaisip akong bigla, ano kayang laman ng kabinet na yun? At bakit palaging umiiyak si Mama? Hindi na kinaya ng takot na nadarama ko kung bakit gano'n na lang ang pag-iyak ni Mama Gina sa tuwing gabi. Kaya naisipan kong pumasok sa kanyang silid habang naglilinis siya sa bakuran. Binuksan ko ang kabinet at nakitang wala itong ibang laman kundi ang mga damit ni Mama Gina. Isasara ko na sana to nang biglang may humarang dito na matigas na bagay. Binuksan ko itong muli at nahulog ang bagay na humaharang sa pintuan ng kabinet. Aabutin ko sana mula sa lapag nang biglang makita kong isa itong buto. Hindi lamang basta buto dahil hugis kamay ito. Natakot ako at napaurong hanggang sa masagi ko ang kumpol ng damit ni Mama na nakatupi sa kanyang kabinet. Dito ko na nakita ang mga buto na nakatago sa ilalim nito. Nakita ko din ang mga nakadikit sa loob ng kabinet, kaya inusog ko ang mga damit na nakasampay sa hanger. Nakita ko ang koleksyon ng larawan na nakadikit doon. Mga batang kasing edad ko, kasama si Mama Gina. Lahat sila
Hawak ang teddy bear na katulad sa akin, kulay asul. Nanginginig akong napaupo sa sahig dahil sa mga nakita ko. Isa lang naman ang ibig sabihin nito at alam kong mga buto ito ng bata na nasa larawan. Ibig sabihin din ba nito, si Mama Gina rin ang gumawa nito sa kanila? Narinig ko ang mga hakbang patungo sa kwarto ni Mama Gina, kaya agad akong nagtago sa kanyang cabinet. Sumilip ako mula sa cabinet na pinagtataguan ko. Umupo siya sa kanyang higaan at nakitang umiiyak na naman siya habang nakalagay ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Kung si Mama Gina nga ang pumapatay sa mga bata, bakit naman siya iiyak? Tanong ko sa aking isipan. Napatigil na lang ako nang marinig siyang humahagik-gik. Tinignan ko siya ng mabuti at nakita ko ng mas malinaw at malapitan na hindi umiiyak si Mama, kundi tumatawa ito ng nakakatakot. May hawak-hawak siyang isang peraso ng papel sa kanyang kamay. Nakatingin siya dito habang nababaliw na umiiyak tawa. Nakakatakot. Natatakot ako habang nakatago sa loob ng cabinet. Carlo, anak? Rinig kong kausap ni Mama sa larawan. Parang tumigil ang tibok ng puso ko sa takot nang marinig ko ang pangalan ko. Malapit ka nang maging isa sa mga koleksyon ko. Malapit mo nang makasama ang iba mong mga kapatid na nasa cabinet. Ibinaba ni Mama ang hawak niyang papel, tsaka lumabas ng silid. Nagmamadali rin akong lumabas ng kanyang silid dahil baka maabutan niya ako. Tatakas ako ngayong gabi. Sabi ko sa aking sarili. Kaso, nakuha ng atensyon ko ang hawak na papel ni Mama kanina. Ito ang larawan namin noong unang araw na inampun niya ako sa bahay ampunan. Kinuha ko ito at tahimik akong pumunta sa pintuan palabas ng bahay. Handa na sana akong lumabas ng bahay nang makita ko ang anino mula sa tao na nasa aking likuran. Carlo, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mama Gina. Hindi ako sumagot at nanginginig kong pilit na binubuksan ang pintuan. Hindi ko ito mabuksan. Napatingin ako sa itaas at nakitang napakaraming kandado na nakalagay sa pintuan. Kaya, tumakbo ako ng napakabilis papunta sa silid ni Mama at tinalon ang nakabukas na bintana. Mula doon, lumabas ako at tumakbo ng napakabilis. At hindi na muling tumingin pabalik ng bahay na aking pinagmulan. Thea? Siya nga pala ang magiging bago mong mama. Hi Thea, ako nga pala si Gina. Tawagin mo kong Mama Gina.